Well, today, mas hinigpitan natin yung batas. And at the same time, we will create an anti-smuggling and cartel court. Dati kasi pupunta lang yan sa RTC. Ngayon, pumayag na ang Supreme Court that we will create a court specially for anti-agricultural smuggling and cartel hoarding law. Oo, na parang kasintaas ng Sandigan Bayan. So, hindi na nila maitatago. Yun lang ang gagawin nila. Pag wala silang na-prosecute, di wala silang performance, miski isa. Kasi ngayon, pag dinala mo sa RTC, katakot-takot ang kaso sa RTC, natatabunan lang. At saka tinanggal na namin ang power to file cases from the Bureau of Customs. Iba ng agency ang magpa-file ng cases, hindi na Bureau of Customs. Kasi parang tingin ko may conflict of interest. Kasi yung IRR binigay nila sa Bureau of Customs. Hindi. Department of Justice, PNP, yung other agencies na nag-reinforce. No. Ito kasi, economic sabotage non-bailable. While the court is going on, nakakulong siya. Remember, mayayaman to, ayaw nito makulong. Habang nagkakaso, nakakulong ka. Kasi non-bailable eh. First level court po yung i-create. Hindi yung pantay lang ng RTC. No. Higher. Parang kapantay ng Court of Appeals. Going back to sa rice, despite ng clarification law, bakit ganito yung presyo ng bigas? Bakit? Meron na sa Nueva Ecija that can produce rice at 8 pesos per kilo. Nag-manifest na sila yung Unigrow. And they can sell at 25. Kaya lang, katulad nun, NFA, they're supposed to buy rice from the farmers. They have a 9 billion budget. Binili nila 1/4 lang of the budget. Ba't hindi sila bumili ng rice sa farmers? Para marami tayong rice today. Oo.